Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa top 12 na mga coins na dapat daw po nating bantayan or tutukan dito sa paparating na 2 buwan. Kaya yan, bago po natin kilalanin ang 12 mga coins na ito ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang una po sa ating listahan dito ay si Render. Ayan, sabi rito ay Render Network or RNDR is a computer graphics platform that uses lots of computers to make pictures and videos. Kaya yan po ang gamit nitong si Render Network. Isa po siyang computer graphics platform na ginagamit po ng karamihan para makapag-generate ng mga pictures at saka mga videos. It runs on a system called Ethereum. The goal is to help artists and studios save money and make their work faster. Kaya yan, gumagamit po siya ng Ethereum at ang pinakalayunin po ng Render ay para tulungan ang mga artists at mga studios para makatipid sa kanilang gastos at mas mapapabilis yung kanilang mga trabaho. Ayan, number 2 ay si Ethereum. Ayan, kilala naman po siguro natin itong si Ethereum kasapagkat siya po ang pumapangalawang pinakamalaking cryptocurrency. Ayan. At maliban po rito ay sabi rito, if there's a big surge in cryptocurrency prices after the next Bitcoin event, Ethereum will likely do very well. Ayan. Kung meron daw pong magaganap na isang malaking pagsabog dito sa crypto market, ayan, pagkatapos po ng Bitcoin halving event ay isa po si Ethereum ang siyang magpapakita ng magandang performance. Number 3 ay itong si Dogecoin. Dogecoin is considered one of the top cryptocurrencies to buy before the Bitcoin halving because it has been around since 2013 and has proven to be enduring. Yan po ang dahilan kung bakit isa raw itong si Dogecoin sa mga top cryptocurrencies na magandang bilhin bago maganap ang Bitcoin halving, kasi matagal-tagal na po siyang nag-i-exist noong pang taong 2013 at hanggang ngayon ay nandito pa rin siya. Many new investors joined the crypto world and Dogecoin was a popular choice because it's fun and easy to find the platforms like Robinhood. Even though Dogecoin's price is low, people like buying it because it feels good. Ayan. Maraming mga bagong investors ang sumali dito sa mundo ng cryptocurrencies. At itong si Dogecoin ay isa po sa kanilang isa po siya sa mga popular choice or sikat na pinipili ng mga bagong mga investors na ito kasi sabi rito ay masaya at saka napakadali na hanapin sa iba't ibang mga platforms. Almost available po siya sa lahat ng mga platforms katulad po ni Robinhood. At maliban po rito ay mababa yung kanyang presyo. Kaya maraming mga tao or maraming mga bagong investors ang siyang ito yung parang dahilan kung bakit nila nagugustuhang bumili ng Dogecoin. Number 4 ay itong si Cardano. People who think the price will keep going up are trying to push ADA to 0.82 and even $1. If the whole cryptocurrency market goes up, ADA might lead the way in the short term. Kaya yan, marami pong mga investors ni Cardano ang naniniwala na patuloy lamang sa pag-angat ang presyo ni Cardano patungo sa presyong 82 cents or maging ang presyong $1. Kaya kung sakaling ang buong crypto market ay nagsiakyatan, isa daw po itong si Cardano or si ADA ang siyang mangunguna sa pag-angat sa kanilang presyo. Kaya yan,
Number 4, si Cardano. Number 5 ay itong si The Graph or GRT. The Graph GRT acts like the super organizer of blockchain information. Its job is to help developers by sorting and getting data from various blockchains quickly. Kaya yan po. Parang isa raw po siyang super organizer ng mga blockchain information. Inaayos po niya. Ayan, siya po ay nag-aayos ng mga information or mga datos dito ng napakabilis. Kaya yan po ang purpose ni The Graph or GRT. Dito naman po tayo, number 6, si Gala. Ayan, isa po siyang siya po ay may kaugnayan sa mga games. Gala Games. Ayan, kaya was made by top game developers who wanted to change things for players using Web3 and blockchain tech. They noticed big issues with how big game companies make players keep spending money to enjoy a game. Kaya yan, lumabas po ang na-create po ang games. Ito ay ginawa ng mga top game developers dahil gusto po nila ng malaking pagbabago dito sa gaming. Yan, yan, gumagamit po ito ng Web3 at saka blockchain technology. Sapagkat yung mga luma na game ay yung mga kumpanya na gumagawa nito ay tinitik advantage po nila yung kanilang game para pagkakitaan ito. Yung ginagawa po nila ay yung mga players ay yan, mas lalo pong gumagastos sa laro. At syempre, yung mga kumpanya na ito ay syempre dyan po sila kumikita. Kaya syempre, hindi po sang-ayon ang Gala Games dito. Yung mga ibang mga developers kaya po nila ginawa ang Gala Games. So instead of sticking to the old way, Gala is making a big platform with high quality games. Lot of them are free. These games give players more freedom, control, and rewards. Kaya yan. Yan po ang layunin ng Gala, ang gumawa po ng malaking platform kung saan ay sila ay kung saan ang platform na ito ay meron itong mga high quality or magagandang mga games at napakarami po nito at libre po itong laruin, walang bayad. At maliban po rito ay mas maraming freedom at saka control ang mga players at syempre yung mga ibang games ay nagbibigay po ng mga rewards. Yan, number 7 ay si Solana. People are enthusiastic about Solana because it's speedy and expensive to use and gaining more and more popularity. Kaya yan po, marami pong mga tao ang nagugustuhan itong si Solana dahil sa napakabilis po ito, napakamura at saka yan, unti-unti pong nagkakaroon siya ng popularity or na unti-unti pong sumisikat siya. Solana's decentralized application DApp ecosystem is already more varied than competitors such as Cardano. Ayan, yung kanyang decentralized application ecosystem ay talagang nag-improve. Ayan, talagang kung tuloy-tuloy lamang po talaga yung kanyang improvement na ito or development ay talagang ito po ang siyang magiging sanhi or magdudulot sa paglago nito, tuloy-tuloy na paglago ni Solana. Ayan, number 8 ay syempre nandito po yung ating paborito na si paboritong aso na si Shiba Inu. The Shiba Inu project team has introduced a new website domain called .shib, joining other familiar ones like .com or .org. These domains help sort websites by their purpose or where they from. Ayan. Marami na pong developments ang Shiba Inu. Marami na po itong mga projects. Ayan, at isa lamang po ito yung kanilang latest na project na ito na tinatawag po nilang SHIB name. Ayan, ito po ay may kaugnayan sa website domain name na .shib, kung saan ay meron po itong pagkakatulad sa mga domain extension na .com or .org. Ayan, sa pamagitan po nito ay mas madali pong maisosort or maiayos yung mga websites. Ayan, according po sa kanilang gamit, purpose, or kung saan po ito galing. Kaya yan po ang latest development para kay Shiba Inu. Pero ang masasabi ko dito kay Shiba Inu ay sobra na pong dami niyang mga projects. Kaya ayan.
Number 9 ay nandito naman po si Sui. Sui is a blockchain project working on a platform that's really good at handling smart contracts quickly and efficiently. It's made by Misten Labs, a company run by co-founder and CEO Ivan Cheng. Yan po si Sui, isa po siyang blockchain project. Yan, at ang kagandahan po rito ay napakagaling po ito na mag-handle ng mga smart contracts at napakabilis po nito at napaka-efficient. Kaya yan po ang napakagandang feature ni Sui. Ito po ay ginawa ng Misten Labs. Yan, isa po itong kumpanya na pinapatakbo po ng co-founder at saka CEO nito na si Evan Cheng. Number 10 ay itong si Uniswap. Ayan, kung kayo po ay madalas gumagamit ng Ethereum ay ayan, kilala po siguro ninyo itong si Uniswap. Isa po siyang decentralized exchange. Uniswap is a special type of crypto exchange where you can trade without needing traditional order books. Instead, it uses something called an AMM or automated market maker model. This makes swapping tokens on the chain easy and smooth without needing a middleman. Ayan. Decentralized exchange, siguro ay nasubukan na rin po ninyong gumamit niyan. Yun nga lang at gumagamit po kasi siya ng Ethereum network. Kaya ang problema po kay Uniswap ay mataas po yung transaction fee ng pagsaswap dito. Pero ang kagandahan po rito kay Uniswap ay marami po talaga siyang available na mga tokens dito or mga cryptocurrencies na available dito. Maging yung mga bagong labas ay dito po natin pwedeng mabili kay Uniswap. Number 11 ay itong si Cosmos. Cosmos is a network made to let various blockchain platforms work together. The main part of this network is the Cosmos Hub, which runs on a proof-of-stake blockchain. The Cosmos Hub also helps connect with blockchains outside of the Cosmos system like Bitcoin and Ethereum. Ayan po si Cosmos. Meron po siyang tinatawag na Cosmos Hub, kung saan ay ito na rin po ay ang kanilang proof of stake na blockchain. At sa pamamagitan po ng Cosmos Hub na ito ay kinokonekta po niya ang mga blockchains na nakatulad katulad po ni Bitcoin at saka si Ethereum. Kaya yan po ang pinakamagandang feature ni Cosmos, ang kanyang Cosmos Hub. At panghuli ay itong si Mina. The Mina protocol is making a really small blockchain using zero knowledge technology. It keeps the size of the Mina blockchain always at just 22 kilobytes. Mina's version of decentralized apps is called ZK apps. Kaya yan naman po itong si Mina protocol. Gumagamit lamang po siya ng napakaliit na size ng blockchain. Yan. Gumagamit po siya ng zero knowledge technology sa kanyang blockchain. Kaya yan po yung kanyang feature na 22 kilobytes lamang po yung size ng kanyang blockchain. Kaya yan, ang kanyang ginagamit po na decentralized apps ay tinatawag pong ZK apps. Kaya yan po ang 12 na coins na kailangan daw po nating bantayan dito sa paparating na 2 buwan. Yan po si Mina, si Cosmos, si Uniswap, si Sui, si Shiba Inu, si Zulana, si Gala, si The Graph, Cardano, Dogecoin, Ethereum, at si Render. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.